Yes. Magandang umaga sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Yeah, morning ha. Grabe, Miyerkules. Ano meron? Anak ng tipakalong, oo. Kawawa ka ngayon. May kaso ka na sa Davao o may panibagong kaso ka ulit. Yan ang napala mo. Mount Apo. Wag ka pang tumigil para habang buhay ka na sa kulungan. Di mo no. Sino ho itong kakasuhan na naman? Yung kaso i-aarestuhin na nga siya tapos may panibago pang kaso. Pagkatapos ng lahat-lahat, pagkatapos ng eleksyon, tandaan mo Mount Apo. Pagtapos na ng eleksyon at wala ka na sa pwesto, wala ka nang sasandalan. Kayong mga kampo ng mga taga-bundok dyan, wala na ho kayong sasandalan. Kasi tapos na ho ang karir ng mga, yung mga sinasandalan nyo diba? Ay ngayon, merong balita sa atin si Chikadora. Ang sabi dito, matapos akusahan si BP, COA nagsalita na. DepEd nakakuha ng highest rating. Castro at Registro nanlumo. Sabi dito sa video. Nako po, yan ang sinasabi natin. Paano nga kung wala na sila sa pwesto? Sino ang magtatanggol sa kanila? Sinuway nga nila yung utos na nga kung sino nakaupo ngayon Di ba? Tapos kung halimbawa wala na kayo sa pwesto, kanino kayo aasa ngayon ng tulong? Si BP Sara, still BP Sara pa rin hanggang 2028. Di ba? Hanggang hindi matapos yung termino niya, BP Sara, Vice President pa rin siya. Ano na? Kulong na lang. O bundok na lang. Sa bundok na lang para mas maganda. Isama nyo na yung mga bakulaw. Sa bagay, ang bakulaw, sanay sa bundok, di umano. Tuloy natin. Chikadora, ipasok mo. Ano bang pwede mong sabihin sa amin, Chikadora? Ibalita mo na. Pasok. Mas marunong pa kayo sa mga nag-iimbestiga? Wala naman kayong ibang alam kundi mag-akusa. Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa naging pahayag ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamaliel Cordoba matapos patunayan ng unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Tiyak rin daw na kahihiyan ang aabutin ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na maging ang controversial congresswoman na si Geraldine Luistro na hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ni Vice President Sara Duterte noong ito pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dahil dito, mismong ang Commission on Audit na ang kumumpirma na walang naging maling paggastos ang Vice-Presidente noong ito pa ang DepEd Secretary at sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon noong 2022, nakuha ng Department of Education ang unqualified opinion o ang highest audit rating mula mismo sa COA dahil nakita nilang maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan sa pamamalakad mismo ni Vice President Sara Duterte during her time as DepEd Secretary. Kaya tila mali raw ang ilang mga pinupunto ng mga mambabatas na marahil mali daw di umano ang naging paggastos ng Vice-Presidente sa DepEd, lalo't may mga tila lumulutang raw na unused laptops at ilang pang mga hindi raw nagastos sa ahensya nung ito pa ang kalihim ng Department of Education. Dismiss nyo lang yan. Kasi wala na kayong makitang butas, no? Yun lang ang nakikita nyong butas. Kita nyo, gawa-gawa kayo ng istorya, hindi lahat lumulusot. Kaya ngayon, meron naman kayong panibagong istorya. Ngayon, ang sabi dito, may nagtatanong Excuse me Ang sabi, bakit hindi pa raw simulan? Bakit hindi pa raw isubmit yung impeachment complaint doon sa pinakamalaking bakulaw para masimulan na? 10 araw lang ata diyan mo ng palugit nun pero
hanggang ngayon wala pa. Eh, baka daw may hinihintay pa. Oo, kung maghihintay nga siya, hanggang kailan pa yan? Yan ang tanong. Mamaya sasagutin yan kung sino yung in-interview. Kasi merong in-interview dito, sa isang video natin na naging impeachment trial panel sila, no? Sila yung mga nag-iimbestiga sa impeachment. Dati pa. So tuloy natin to, Chikadora. Katunayan, sinagot mismo ng COA chairman na si Gemilian Cordoba ang ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro na tila pilit na pinalulutang na noong kalihim pa ng Department of Education si VP Sara, tila hindi raw tama ang 150 million confidential fund ng kanyang ahensya. Ngunit mismo si Gemilian Cordoba na ang nagsalita at sinabing lahat raw ito ay mababasa ni Castro sa 2023 annual report na maisa sa publiko sa December 1, 2024. Dito raw niya sabihin kung talagang tama ang kanyang akusasyon o imbento lamang ang tila mga pinagsasabi ng kasalukuyang administrasyon. Narito panoorin ang full video. Nabasa niyo yan, guys? The COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are free from material misstatements. In short, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ni VP Sara. So, ano na naman, fake news na naman kayo, 'di ba? Hindi na naman kayo nagtagumpay. Malinis ang VP Sara. Kaya, kung ako sa inyo, hintayin nyo na lang ang 2025 at 2028. Narinig nyo mga kasama? Malinis. Walang bahid korupsyon. Alam niyo ba yung napanood nyo kahapon? Nako, yun, doon tayo magtaka. Bilyon, di ba? Tapos dito sinisilip nila malinis. Ang tanong doon, paano pag sila ang sinilip, di ba? Eto, paano natin nasabi na pinagtutulong-tulungan si VP Sara? May nagsalita na ho. Alam niyo kung taga saan, Cagayan. Sorry Cagayan. Nagsalita siya, bakit itong mga tuwadcom o yung mga bakulaw, si VP Sara lang ang target? Magsasalita siya dito. Bahala na kayo na hong humusga rito. Oo, konsehal. Kwento mo sa amin eto na. Bigay natin kay konsehal ito. No, basta lagi ang tao gani pag kanabit ang hirap gisingin ang taong gising. No kanabit matulog lang ba? Tulog dili lisod kinapukawon kanang taong nagtulog-tulugan lang ba. Kini bang ginan, di ba? Ikapilan na ingon na ang COA, ingon na tong ombudsman, ingon na gani tong former COA commissioner, no nga ang confidential funds hindi talaga yan. That's why it's called confidential funds. So ano diha is even Congressman Marcoleta, no, na why single out the office of the Vice President. Now, there are many other government agencies na who receive confidential funds. And then, naa sa circular, sabi pa ni, former commissioner sa COA na si Guanzon, nga naa sa circular, they require ang resibo. For as long as it's sealed ang ilahang envelope, and dili na kinahanglan og ka ng resibo because it's confidential nga. And then, intelligence funds. So, ibig sabihin, intelligence, they have to, kung mag-create ka man og ka ng resibo, dapat na Elias yan kay dili ang real name kay you have to protect the source. Kay kung mabawaan na siya na mo na yung source, ma-compromise ang iyang security o iyang safety. So muna siya ang kumbaga ang thought bang essence of confidential intelligence fund. So kining Quadcom ilang pangitaon, magkinsa unsa pa ba na ilang pangitaon, una sila kanang ang butang sa nila niya. Basta lang yun siguro nga na sila mabuhat para lang na sila po yung madawat. Ma'am Lantang. Sa mga taga Mindanao, Davao, Bisaya, sa mga hindi naman po nakakaintindi, please po yung mga paki-emphasize na lang po ng konti yung mga subscribers natin na nakakaalam ng sinasabi ni Konsehal. Pero sa pagkakaintindi ko, bakit si VP Sara lang ang tinarget dito? Bakit siya lang ang kinikriticize at sinilip yung confidential at yung mga bakit? Kasi nga ang target talaga ay ma-disqualify sa 2028 election. Yun lang naman po Pero nagkalintik-lintik na sila.
wala na silang mukhang iharap sa taong bayan. Kasi nasa propesiya na po na ang susunod na Pangulo ng bansa ay babae. Hindi nakakayanin ng pera na nilulustay nila o binabayad nila sa akap, tupad o etc. etc. Hindi na nila maloloko ang taong bayan. Alam na ng taong bayan. Oo, ganito lang kasimple. O, tanggapin ang pera, iboto si Sara. Tanggapin ang pera, o, itapon si Bakulaw. Itapon. O, eto na, tuloy, Kusyal. Mo murag barometro ni nila. Quadcom is a demolition job from the very start. It's a demolition job against the Duterte kay dudugay kabalo naman ta na naay sa kabuok na pinakadako sa ilaha nga naagi ambisyon na mahimong presidente sa 2028. Oh, 'di ba? May ambisyon nga pala talaga. Ambisyon sa pagka-presidente sa 2028 kahit hindi tayo fluent sa Bisaya kasi alam niyo ho ako ay pamilya ko din ay tubong Bisaya. Kaya minsan nakakaintindi ako, minsan hindi. Oo, pero hindi niyo ako hindi niyo ako ang tawag doon, hindi niyo ako mabebenta. Oo. Sige, tuloy, Konsyal. Kung dili sad sa kung they failed manggod to amend the constitution, kini isa ang murag gusto gyud nga mo himo ang presidente. So how do they do that? So they have to get rid of Vice President Inday Sara, and then even the father, the former president Rodrigo Duterte, kay whether they like it or not, naapog yun siya gyoy kaning kani bang Influence. intawo. So nastura naman ni VP Inday na iyahang thoughts on the Si former president. wala siya rin na siya yung press ko na siya giingon ana na I think wala siya Kadahom. dili nagkitandem. I mean, lahi magud si former president is very kanabang kanabang will of God magud na kanana ba siguro na ay reason ang tanan kanun nahitabo na inana, but he was never para bang sa ako lang ha, di wala siya Nagregret. wala bitaw siya na parang negligent sa iyang kining panghimang advice sa warning ba no, he warned us what kind of leader this person would be kung sa ma-elect, and then yun kita na to na tinuod kita anak day he's a weak leader, unfortunately. Yan, narinig si Konsyal. Meron naman kasi mga patunay diyan. Oo, isa na lang ho yung mga fund, yung government fund. Doon na lang kasi magbe-base kayo. Kung kayo pa rin ay bulag-bulagan kasi sinasabi ng iba paninira lang di umano yung nangyayari kung sino nakaupo ngayon. Ngayon, sige, pagbasihan nyo. Bakit nagbenta ng ginto? Saan ginamit ang pagbebenta ng ginto? Meron bang project na nakapropose? Bakit nilipat yung pondo ng PhilHealth? Para saan? Diba? Dapat nga yun, naka-stick lang yun dun para makatulong . Diba? Doon sa mga nangangailangan. Bakit puro ganun? Nagkakandawalaan. Wala namang nakikita. Di umano. Bakit nangutang ng malaking dolyares? Saan gagamitin? Diba? Ngayon, meron daw nababalita sa part ng Rizal. Nagpapirma daw di umano. Nagkakahalaga ng 5,000. Pirma lang ang kinuha. Yung 5,000 hindi binigay. Hindi ko alam wala akong lang. Ayun lang yung na-comment dito. Oo. Meron silang kinuwang pirma at sinabi babayaran na ng pera. Wala raw yung pera. Pirma lang ang kinuha, di umano. Yun ang ating nababasa sa ating comment section. Kaya kayo, kung may idea kayo, i-comment nyo na rito. Huwag kayong pahuhuli mga kasama. Oo, aalamin natin kung ano-ano may mga bagay na nangyayari sa lugar nyo. Lalong-lalo na oo. Sa parting Maynila, parting Antipolo, parting Batangas, parting Quezon, parting Laguna, sa parte ng Surigao, sa parte ng sa parte ng Zambales, sa parte ng Bicol. Yan yung mga bagay-bagay na dapat nyong pag-isipan kung sino ang iboboto nyo. Oo, eto na.
Nako po, may panibagong kaso ka na naman. Ito na yung sinasabi natin eh. Oo, wag kasi padalos-dalos. Paano nga, kung halimbawa, wala ka na sa pwesto at wala na kayo sa pwesto, ano na mangyayari sa'yo? O, kwento mo, attorney. Sino ba yung kakasuhan na yan ulit? Ha? Panibagong kaso na naman. Po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod. No? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay. No? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi... Nako, ayan na ha. O mga kasama, sa narinig nyo na yan, pabor ba kayo na masuspinde o mapatanggal? I-type nyo sa comment section. O, type 1, masuspinde. Type 2, tanggal. Ha? Ako, sa number 2 ako. Ha? Kayo, saan kayo doon? Tuloy, attorney. Nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato, Kausing. Nako, si Dato to. Alam nyo ba, meron halong ako konting kaalaman dyan. Basta po ang mga IPs o indigenous person, inagrabyado, pinapanigan ho yan ng korte. Oo, nasa mandato po yan ng korte na hindi mo dapat apihin ang mga ganyan, may marami kasing tawag sa kanila, manobo. Kung alam nyo pa yung ibang term, sabihin nyo po, yung mga igurot, yung mga ganung bagay, no? Mga ganung tao. Itong mga IP na to, pinapanigan ho ng korte yan. Kaya maniniwala tayo na itong si Mount Apo, matatanggal. Imbis na siya ang magsusulong, baka siya pa ang matanggalan ng pwesto. Ngayon, kung mamumundok naman siya, pag magkita-kita sila doon, hindi yari na naman siya. Saan kaya siya lalagay? Kasi hindi siya pwede sa bundok guguluhin siya ng mga IPs Saan kaya siya pwede? Sa Pluto na lang. Lipad ka sa Pluto para mas masaya. Tuloy. Isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamanobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin no sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Nako. Bakit no? Eto na, humihiling na sa Pangulo, mga kasama. Ito po ay may privilege din na parang pwede rin silang humiling subaybayan natin itong istorya na to, mga kasama, itong mga balita na ito sa mga susunod. Kung ano yung makakalabasan. Pakiwari ko, maganda ang resulta nito Parang isang boom! Talsik. Kasi hindi naman huto-boto ng normal na kongresista. Ito'y boto lang ng party list. Iilan lang bumuboto rito Diba? Kaya nga ito'y pinagsasangkalan ng boss nila. Kasi ito'y mga walang kakwenta-kwenta. Kahit mawala to sa pwesto, okay lang. Kumbaga sila yung mga pambato. Isipin nyo yung mga humaharap Isipin nyo yung mga humaharap. Yung isang, anong pangalan nun? Yung Bebeita. Saka si Mount Apo. Mga party list lang yan. Kaya malalakas ang loob. Halimbawa, pag pinatalsik sila sa pwesto, back to bundok na sila. Ganun lang kasimple. Tuloy. Kasi yung ginawa niya sa amin, parang hindi nirespeto yung rights of the IP, no?
in terms sa aming rights kasi hindi niya nirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat, no? So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, no? Parang walang respeto bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo yung discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So yun nga, pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Eto na, persona non grata. Paano ka ngayon mamumundok? Saan ba yung Davao? Saan ba yung Mount Apo? Di ba sa Davao yun? Part ng Davao ba? Sorry hindi ko na alam Search natin para alam natin kung saan yung yung Mount Apo location. Yung location ng Mount Apo Oo. Saan daw to? Naku, sa Davao. Naku po. Hindi ka na pwede ron. Oo, persona non grata ka na. Ibig sabihin, bawal na bawal ka na. Kahit siguro, pag sampa mo ng Davao, bawal ka na. Doon ka na lang sa may bundok ba sa Leyte? Doon. Doon ka na lang. Baka pwede ka doon. Ando naman yung boss mo, di umano. Eto na. Tuloy. Pinadeklara namin ng persona non grata, yung si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, no? In behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Yan, bakit ka naman? May kaso dapat diyan, naka-freeze yung di ba? Naka-hold pa yung sahod mo hanggang hindi mo pa na yung sentensya mo, 'di ba? Ay nag-aapila daw di umano. So, yung pag-aapila na 'yan, mga ilang buwan pa kaya aabot 'yan. At ito na pasukin na natin si Manong Ted kasi may nagpaliwanag na dito. Sa pagpapaliwanag niya dito, ito ay dating parang sila yung nasa panel ng impeachment. Ano ba yung impeachment process sa bansa? Ito yung inilatag. Kaya mas maganda na iintindihan natin mga Pilipino, sambayang Pilipino, kung ano ba kung sakasakali lang na maisampa o talagang naisampa na magsimula na kung meron bang ganon. Ngayon wala pa po nababalitaan. Tuloy na natin si Manong Ted. Manong Ted, pasok. Kapag pinag-uusapan natin ang House Rules, parliamentary procedure, o kaya po naman impeachment rules ng Kamara de Representante, isa po sa mga maalam dito ay ang matagal na actually na naging majority leader at siya rin po ay nagkaroon na ng karanasan na karanasan sa impeachment process na dumaan po sa Kamara. Si Mandaluyong Representative Boyet Gonzales po ang ating kakausapin. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga, Ted. Of course, si DJ at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa kanila. Salamat sa panahon. Congressman, ito pong ating pag-uusapan nga ay kumbaga rules lang po naman ito. Sa ngayon po kasi, wala pa pong referral sa Committee on Justice kasi nga hindi pa dumadaan po sa plenaryo at referral po sa Committee on Rules. Ano ho ba ang dapat nating asahan po muna doon po sa basic requirement po nitong impeachment complaint ng mga referrals? Yun Well, sa kalukuyan, di ba, dalawa ng impeachment complaint ang natanggap ng Secretary of General, no? Mm-hmm. Ngayon, ang sabi niya, kaya lang hindi niya raw nire-refer sa opisina pa yung dalawang impeachment complaint dahil sabi niya, meron pa yatang padating na I do not know about that, So, but ordinarily kasi under our rules, yung pagkakatanggap ng SecGen, papadala niya dapat sa opisina ni Speaker yan. And then the Speaker, within 10 days, kailangan i-refer niya yan sa Committee on Rules
para ang Committee on Rules ngayon ang ilagay ito sa calendar para for the referral sa Committee on Justice. Ngayon, pag na-refer ngayon sa Committee on Justice yan, doon na ngayon tumatakbo yung 1-year ban na wala na pwede ma-file pa na impeachment complaint doon sa same impeachable officer. Ngayon, pagdating sa Committee on Justice, tama ka, magkakaroon ng finding muna yan ng sufficiency of form and sufficiency of substance. It can happen on the same day or it can happen on 2 different days. So, titignan muna on the basis of the allegation. Sa form muna, meron bang tamang pagsumpayan before the Secretary General as mandated by our rules. Ngayon, pag sinabing tama lahat, then, titignan na ngayon kung meron sufficiency of substance. On the basis lang kung ano yung mga allegation doon sa complaint. Wala nang mga external evidence pa na re-require, titignan lang yung mga allegation doon sa complaint. Okay, so kapag tinignan nila yung mga allegation po sa complaint, magpapatawag pa po ba ng pagdinig ang Committee on Justice para po hingian ng kaukulang pong panig yung pong opisyal na pinatatalsik? Doon muna, pag halimbawa, nagkaroon siya ng finding muna ng sabihin niya insufficient yung substance, then magre-recommend siya sa plenary for dismissal. No? On the other hand, kung let us say kung ang sabi niya on the basis of the reading and examination of the complaint may substance, then under the rules, ino-notify niya yung respondent. Kung sino man yung impeachable officer na bibigyan ng 10 araw. Bibigyan ng 10 araw to file yung sagot. And then, from the time na matanggap yung notice sa kanya, and then bibigyan niya yung of course, ang complainant, justice, at yung complainant naman, kung gusto, sasagot. Kung halimbawa, tapos na lahat yung mga procedure yan ng sagutan, then titigan ngayon ulit ng panibago ng justice. On the basis ng mga final na mga pleading, yung sagutan, meron bang sufficiency na naman? Dalawang beses. Pag sinabing, hindi, talagang wala talagang sa isa ito, then recommend for dismissal. On the other hand, kung sabihin na sufficient na naman yung mga ebidensya thus far na in accordance with the pleading submitted, then it's set for hearing. Doon, magkakaroon pa ito ng hearing pa. Then, doon sa hearing na yan, siyempre, doon naman, i-examine yung mga ebidensya na ipinipresent ng complainant. Ngayon, ang sabi sa aming rules, yan Ngayon, malalaman natin kung ano yung process, no? Ito, sa nangyayari ngayon, kasi ang tagal ng final, di ba? Siguro last week tama, no? So, pwede daw mangyari within 10 days. Kung sumobra sa 10 days, ano po ba, halimbawa, kung sumobra sa 10 days, uurong po ba o susulong po ba yung impeachment? Kagaya ng sinabi dito, titignan muna, no? Pagbabasihan kung mas masustansya ba yung hinahaing kaso. Kung hindi naman, pwedeng ma-dismiss, no? Pwede uling pwede daw parang i-apila. Kung hindi ko lang nakalimutan ko agad sinabi. Ang bilis kasi. Kung halimbawa man ganun, at umusod at umurong yung impeachment, nako po. Iyan ang malaking pagkakamali. Nabasa ko lang dito. Ni Jeremy. Salamat Jeremy. Taga-Amerika to, may bandila ng Amerika salamat Jeremy. Yan po ang malaking pagkakamali daw, nagagawin nila di umano. Tuloy, Kuya Ted. Yung impeachable officer has 10 days to answer. Kung ayaw niya sumagot, walang pilitan yun. Kung ayaw niya sumagot, ang under our impeachment rules kasi, kahit na hindi siya sumagot, considered na dinideny niya rin lahat ng allegations laban sa kanya. So pagdating ngayon ng hearing ngayon yan, kahit naman hindi siya sumagot, bibigyan din siya ng pagkakataon na sagutin kung ano man yung mga ebidensya na pinipresent laban sa kanya. Pagkatapos na nito, parang parang sa fiscal no? Pagkatapos nito, ayan, mag-determine na naman ang committee on the basis of the evidence presented during the hearing. Pwede bang i-dismiss to? Then, mag-recommend ang dismissal. Otherwise, mag-recommend magpa-file na sasabihin na enough reason to impeach. And then, mag-prepare na sila ng articles of impeachment. Then, papadala ngayon sa plenary para pagbotohan. Ayun, opo. So, sir, kapag po ang Congressman, sufficient grounds found dito po sa Committee on Justice, hindi po ito agad-agad na magkakaroon ng articles of impeachment. Meron pa hong kaukulang public hearing and submission of evidence and memoranda.
Totoo yun. Totoo Okay. yun. Ang pwede lang, Ted, na ma-avoid mo yung committee hearing sa justice kung nagkaroon ng direct impeachment na Oh, yes. antimano, nagpa-file ng impeachment, merong sufficient na mga one-third ng House members. Diretso na, you avoid now the hearings sa justice. Ipi-prepare na kaagad ang articles of impeachment. Okay, opo, yung nga po yung kumbaga shortcut na paraan. Pero Ayan, balikan ko lang po itong public hearing na provision dito po sa inyong impeachment proceedings na rules Kapag public hearing, nangangahulugan ba ito, Congressman, na kung sakali po na ang ihaharap nga ng mga ebidensya ay yung mga pag-usapan na sa Committee on Good Government, ipapatawag po the same people para pag-usapan po ito o maaari bang i-carry over na lang po yung committee report ng Committee on Good Government at wala na pong kaukulang pang pagpapatawag doon sa mga napatawag na po ng Committee on Good Government? Ako, procedurally, walang so far as that ground lang is concerned, na Okay. siguro. Oo, yun. Narinig nyo naman, kung ano yung grounds lang, ayun ang concern nila. Pero kung papatawag, siguro sa susunod na usapin na natin pag-usapan yan, ha? Kasi ito lang ang para sa atin. Impeachment, yan ang laging panlaban nila eh. Oo, para si BP Sara ay ma-disqualify. Ika nga, hindi makatakbo sa 2028 election. At ang kagustuhan, sinabi ni Konsehal, yung nangangarap na maging presidente ay mamayani dahil sa pamimigay ng pera, makakahakot ng boto, di umano. Ang isang sisteron, bakit? Kung halimbawa ba, ma-disqualify, ma-impeach si BP Sara, wala bang pambato ang Duterte? Marami ma po. At siyempre, hindi ho papabayaan ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara. Di ba kaya nga namagitan na ang isang religious group na magitan na. Kung itutuloy nyo at sinuway nyo yung inutos kung sino nakaupo ngayon, may magkita-kita daw sa mata. Di ba? Magkita-kita sa mata. Yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Kung may gusto kang i-comment, mag-comment ko na dyan, ha. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue, reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Mamayang hapon, meron po tayong upload. Bye-bye.